Napakalaking desisyon para sa mag-asawa pero nagdulot pa raw ng mas malalim na pagsasama. Yan ang kwento ni Joe Arsolon na sumailalim sa vasectomy. Hindi laging babae ang kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Us men can also do it for them. Mismong si Joe raw ang nagdesisyong sumailalim sa vasectomy. Nakikita raw kasi niya ang mga iniinda ng kanyang misis mula sa pag-inom ng contraceptive pills. Nung nakikita ko ngayong struggle niya, I did my part to research kung meron ako matutulong sa hirap na dinadanas niya. Masinsinan munang nag-usap ang mag-asawa bago tuluyang sumailalim sa operasyon si Joe. It's a long process. Like, it took us probably 6 to 8 months for us to really decide because we're also checking kung gusto pa talaga namin magkaanak. But since both of us is career-driven, we secured already that we should only have 2 kids. Hindi raw naging madali ang recovery ni Joe. Ang epekto niya kasi parang 2 to 3 days or 4 days, may hirapan kang maglakad. It feels like may something na mabigat sa'yo. Siyempre dahil nga may pinutol silang something sa loob. Nakatanggap din siya ng mga hindi magandang komento. Number 1, bata ka pa. Dapat hayaan mo na magparami ka dahil maayos naman yung trabaho mo. Mabubuhay mo naman yung mga bata. Some would also ask me, bakit daw isa lang yung lalaki dahil siya nga magdadala ng apelyido, nakakabawas doon ng pagkalalaki. Well, in fact, it's not. It will make you much more as a man because you stand for your family and not just for yourself. May payo naman ang ating eksperto para sa mga nag-iisip magpa-vasectomy. Anong purpose? Pangalawa, para kanino? Para sa sarili mo lang ba yan o para sa asawa mo? Kasi hindi mo alam, baka gusto pa ng asawa mo magkaanak. Pinag-aaralan kasi talaga mabuti, inuupuan ng mag-asawa yung kanilang financial status. Kasi yun ang magsusustain sa needs nung lalabas pang bata kung gusto pa nila. Hanggang kailan ba yung kontrata mo sa trabaho? Kailangan i-detalye nilang pag-usapan ng ganun eh. Yun ang tanong, ano? Hindi. Actually, maraming, maganda nga na, thank you, Joe, dahil nag-share ka. Yun ang nga, sabi mo nga na hindi maraming lalaki ang makakadating doon sa desisyon na yun. At kung dumating man sila doon, kung pagsasabi. Pero, mga facts lang. Unang-una, ang sabi nila, mas madali talaga ang vasectomy kesa doon sa tubal ligation, yung pagbabae ang magpatali. Pero, ang pwede mo rin isipin, kapag nagsasayan ka na, bukas ka na rin, Pwede convenient sabay. magpatali. So, yun lang yung mga bagay na pwede mong tapos outpatient din yung vasectomy. So, in terms of yung madali ba, dangerous ba, meron bang mga panganib, hindi yun ang concern. Hindi yun ang concern. Ano ang concern? I guess especially sa isang bansa gaya ng Pilipinas na very much patriarchal pa rin, I guess on a psychological level, ang iisipin lagi ng lalaki, sino ang in control? Diba? Laging may ganong mindset possibly. I don't know kung tama ako dito sa pag-isip na posible yung ibang lalaki iniisip, pag nagpa-vasectomy ako, baka nagmumukhang yung misis ko na yung in control. Diba? Pero sa totoo lang, ang ganda din nung sinabi, nung case study natin na it's me showing also na willing ako to actually para malimit natin, hindi na tayo magkaanak, kung nakikita nating sapat na yung pamilya natin, okay na to. I'll be making the move for that. And you know, kanina may nabanggit din ako sa inyo, no, Mami, na-appreciate ko na, I just wanna say na-appreciate ko si Joe for saying nga na, kasi ang babae, ang dami nang ginagawa, di ba? Maliban sa nanganganak. Parang, yung sinabi niya yung side niya na ako naman ang gagawa ng move, no? And you know, at the same time, parang I wonder if compared to other countries, yung percentages ng ilan na bang nagpapavasectomy dito kumpara sa ibang mga bansa. Sa and how US, open, mas marami pa rin ang babae na ayun. And how open na are we, diba, as Filipinos, na yung mga lalaki naman na magpavasectomy. That's what I'm kind of curious about also. Ayun. Ikaw, Justin. Kakatakot yan. Natural yan. I'm sure marami ang ganyan. Saka I think marami din kasing misconception kasi hindi naman lagi na pag-uusapan ng vasectomy. Actually, hindi. So I think marami din sa mga tatay may misconception about vasectomy. Baka may takot na sabihin natin, mawawala ba yung sex drive ko kapag nagpapasectomy ako, di ba? Sabi naman ng Mental pag-aaral, factors. all a myth. Ang sabi kung, syempre, kung papasok kayo sa ganito, dapat kasi talagang isasaliksik kayo, di ba? Oo, Pero pag-usapan. maganda nga na medyo napapalawak natin ang ating kaalaman. Myth daw yun. Myth Wala yun, daw yes. talaga epekto. Physically pero baka psychologically Psychological meron pa pa rin. rin. But again, ako, just to wrap things up, I think
ito ay desisyon hindi lang ng magpapa-vasectomy, kundi pati ng asawa mo. So, Yes. dapat lagi kang magsangguni sa buong pamilya para hindi nagkakasisihan sa huli. Tama. Kasi Tama. kahit na sabi naman daw parang pwedeng i-reverse, mahirap pa din. Kasi Oo. gagawin mo na eh. At Oo. sa totoo, magastos kung Tama. wala kang budget na gano'n. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.